Instructor na kapatid ni President Duterte, pero may lumabas sa balita na buhay ito. Alam po ninyo, nagtataka lang ako kung paano nila nalaman na parehong DI ang tinutukoy nila, kasi base sa mga testimony ni Matobato at Las Cañas dito sa Senado, hindi naman binigay ang pangalan ng DI. Unless sa buong Davao City ay isa na lang ang dance instructor. Ano't ano pa man, itong impormasyon na to ay hindi ipinasok sa komite. Hindi siya binigay as evidence or as information by a resource person under oath. So, as far as the committee is concerned, hindi po ito dapat isama. Another observation. Nagkaroon ng spiritual renewal si Las Cañas noong 2015, pero nagsinungaling pa rin siya sa hearing noong 2016. Ang isang paliwanag ko rito ay kukuhanin ko na rin sa Biblia, kagaya ng mga kasamahan natin, na ang pagsisinungaling under duress or may threat sa buhay ay pinapatawad at iniintindi at pinagbibigyan. Ito po, Matthew 26, verse 69 to 74, and I read, "Now Peter was sitting out in the courtyard, and the servant came to him. 'You also were with Jesus of Galilee,' she said. But he denied it before them all. 'I don't know what you're talking about,' he said. When he went out to the gateway, another servant girl saw him and said to the people there, 'This fellow was with Jesus of Nazareth.' He denied it again with an oath, 'I don't know the man.' After a while came unto him, they stood by and said to Peter, 'Surely thou also art one of them, for thy speech bewrayeth thee.' Then he began to curse and to swear, saying, 'I know not the man.' And immediately the cock crew. So dito po, sa example na ito sa Biblia, sa istorya galing sa Biblia, ito pong si San Pedro, siya ay, hindi lang siya nagkaroon ng spiritual renewal, talagang he lived an apostolic life. And yet, when he was under duress, he lied 3 times. When he feared for his life, dahil baka kuyugin siya ng mga tao doon. And yet, nung siya ay humingi ng tawad, pinatawad siya at pinagkatiwala pa sa kanya ang haligi ng simbahan. Kagaya po nito, si Las Cañas po, nung siya ay nagkaroon ng kidney failure nung 2015, sinabi niya, nagkaroon siya ng spiritual renewal. At dahil dito, nung nakakita siya ng mga imahe, at doon nagbago ang kanyang buhay. Hininto niya na ang kanyang pagpatay ng mga tao. Subalit nandoon pa rin siya sa grupo, sa mundo ng Davao Death Squad. Pero perming binibigyan siya ng mga trabahong pagpatay, sinasabi niya, naghahanap siya ng alibi, na nagpapagaling pa siya, at hindi pa niya kayang gumawa ng trabahong pagpatay. Pero noong mga panahon na yon, nakipaghalubilo na siya sa ilang miyembro ng simbahan, nagdo-donate na siya sa simbahan. So, itong mga ito, sa pananaw niya, ay mga munting paraan para makabawi doon sa kanyang mga pinagagawa sa buhay. Ngayon, nung nagkaroon ng hearing dito sa Senado, siya ay isa pang pulis noong panahon na yon, at yung kanyang pamilya ay nasa Davao City, at binigyan pa siya ng order ng kanyang superiors to deny everything. So kagaya ni San Pedro, inisip niya yung kanyang safety and security, ganun din sa kanyang pamilya, kaya napilitang siyang magsinungaling. Pero after no experience niya na yon, bumalik siya dun sa mga madre at lalo naging firm yung kanyang resolve na magkaroon ng public confession.
Kaya hinayaan niyang matapos yung kanyang pagiging pulis. At nag-retire siya, nagpaalam siya sa kanyang pamilya, ngayong handa na siya, andito na siyang muli humarap sa atin at itinataya pati ang kanyang buhay. So ganun din, kagaya ni San Pedro, nung siya ay handa na maging martir para sa paniniwala niya kay Jesucristo, hinarap na niyang lahat at inaalay niya pati ang kanyang buhay. Ngayon, ito ang sinasabi ni Las Cañas na motivation niya. Ito yung kanyang spiritual renewal. Ito naman ang ini-insinuate o ina-ascribe na motivation sa kanya, base na rin dun sa mga sinasabi ng mga ilang senador. Una, binayaran daw si Las Cañas para bawiin ang kanyang mga unang pahayag. Alam niyo po, buhay nung tao ang kanyang tinataya rito kasama na ang kanyang pamilya. Siya po ay retired na sa police force for after 34 years, nakuha niya na yung kanyang pension. Pwede na siyang mamuhay ng matahimik. Binibigyan pa siya ng 100,000 pesos a month. So tanungin natin ang ating sarili. Sino ba sa inyo ang pag inalok mo ng pera na pagawin lang ng storya para sirain ang isang tao, pero isasang-alang-alang niya ang kanyang buhay at buhay ng kanyang pamilya? Tanungin niyo inyong sarili kung kaya niyong gawin yan. Nahaharap ka dito sa Senado, gigisahin ka ng mga senador, yung pala gawa-gawa lang yung kwento mo. Sino ang kayang gumawa niyan? Hindi po kayang tumbasan ng pera ang buhay. And dun sa mga PMAers na nandito na mga kasamahan natin dito at sa mga nakikinig, hindi ko po ito binayaran. O wala akong sino mang alam na binayaran si Las Cañas para mag-testify laban kay President Duterte. All right, sir. Number 2, kinumbinsi siya ng isang senador para siraan si President Duterte. Hindi man pinangalanan, pero ako na siguro ito. Muli, sinasabi ko po sa inyo, hindi ko ito kinumbinsi. Si Mr. Las Cañas, all right, sir. Pero don't take my word for it. 6 hours siya ginisa, in-interrogate ng mga senador. Wala siyang binabasa, diretso siya magsalita. Kung hindi totoo ang kanyang mga sinasabi, mahuhuli siya ng mga senador at maliwanag na mabubutasan. Hindi ito magagawa ng isang tao na hindi buo ang loob. At higit pa riyan, kung ipagpapatuloy ang hearing o kung papayag ang komite, ipepresenta ko yung pare na naglapit sa akin nito ni Mr. Las Cañas na siyang nag-vouch ng sincerity ni Las Cañas sa executive session. Gisahin nyo itong pare na ito, kung ano man yung naging motivation. Handa din siyang humarap sa inyo para lang matanggal yung pagdududa na yan. Ikatlong ascribe motivation. 4 na beses daw tinanggihan ni Las Cañas sa kanyang mga proyekto, kaya sumama ang loob niya. To the credit ni Senator JV, maganda yung research niya. At nakuha niya lahat itong mga project. Mukhang may idea ako kung sino nag-research. So, anyway, kaibigan naman natin yon. So, magaling yung research. At hinarap ni Las Cañas ito. Inako niya ito lahat. He had every opportunity to deny. Pero as a test ng kanyang sincerity, sinabi niya, totoo lahat yan. Pero nga, babalik tayo doon sa una. Ano ba, dahil nagtampo ka dito, itataya mo na ngayon yung buhay mo? Para lang
makabawi dito sa mga project na to. Remember, maayos na yung kanyang buhay, nakuha niya yung pension niya, meron siyang 100,000 pesos a month, hindi ho to nagugutom. Ito si Las Cañas. Now, punta naman po tayo doon sa recantation. Ang na-mention po ng ilang kasama natin na wala pong probative value ang recantation. Pero, meron po tayong ilang mga nakuha na sa US jurisprudence na nakapattern din naman dito sa ating Philippine jurisprudence. Dito, a man was released after a witness recanted. John Edward Smith, who was an 18-year-old gang member when he was accused of the murder, was tried and convicted with less than 5 hours of testimony and 3 hours deliberation in 1994 and later sentenced to life in prison. Nearly 2 decades after, when Smith's new attorneys contacted witness Lando Muvueba, he recanted within minutes and said police pressured him at the time to identify Smith. So, nakalaya ito dahil sa isang recantation. Next sample. Murder conviction voided after 20 years. The murder case against Carrillo hinged solely on the word of 6 teenage boys who had been standing with the victim when the gunman drove by. One jury deadlocked 7-5 in favor of acquitting Carrillo, but a second jury found him guilty. He was sentenced to 2 life terms in prison. 5 of the 6 witnesses